dako ng mundo. May migranteng Pilipino, nag-aalab ang puso. Sino ba naman ang masayang ang minamahal ay iwan, upang ang buhay sugal at makipagsapalaran. Mabuhay ka, migranteng Pilipino, walang hindi magagawa. Hangad ay pagunlad ng bansa. Mabuhay ka, migranteng Pilipino, walang hindi magagawa kung magkakaisa ang migranteng Pilipino. Saan mang dako ng mundo, lahat ng api at tinapuso, nag-aalab ang puso. Magkakaiba, magkaisa, dahil pare-pareho ang problema. Mas matatag kung tayo ay magsasama-sama-sama. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig sa atin dito lamang sa ating Radyo Migrante sa CHRY 105.5 FM, your leading source for diversity. Maaari nyo rin kami pakinggan sa www.chry.fm at i-click lamang ang Listen Live, Bell 5973, Rogers Digital Cable o sa tunein.com sa inyong mga web browsers or sa inyong mga smartphones. Ang makakasama po ninyong gabi ay inyong tagapaglingkod na si Rhea Gamana, Ish Cabanya at Jason Reyes. Magandang gabi sa inyo. What up, y'all? Magandang gabi rin sa ating lahat. Magandang gabi. At yun po ang narinig ninyong Migranteng Pilipino, ang bagong pong OST or original soundtrack ng Radyo Migrante na nilikha po ng no other than Carl Ramirez po ng Concerned Artists of the Philippines. Maraming salamat, Carl Fresh Ramirez. off the record. Exactly. So ngayong gabi sa Radyo Migrante, pag-uusapan natin ang sitwasyon sa Hacienda Luisita. May pagbabago ba sa kalagayan ng mga manggagawang bukid at pisante sa Hacienda Luisita at ang naganap na Hacienda Luisita massacre nung Nobyembre kailan ba yun? November 16. 2004. Exactly, yeah. 2004 at since ginugunitan natin sa Pilipinas ang Peasants Month for the month of October, so this month po ay ang talakayan natin ay umuukol doon, iikot doon sa Peasants Month. Pero bago tayo pumunta sa ating diskusyon, actually, ang kakausapin natin ngayong gabi, makakasama nating spokesperson ng Union ng mga Manggagawa sa Agrikultura sa Hacienda Luisita ay si Christopher Topper Garcia. Siya po ang spokesperson na nasabing grupo. Kaya bago po ang lahat ay ating news and information muna. So ako muna magsisimula. Jessa, may sasabihin ka? Greetings rin muna para sa mga masugid nating nakikinig. So si Kikolay Quaresma from Scarborough and to the rest of the Filipino Student Association sa Seneca. Pati ata tatay niya nakikinig. Yes, so salamat. Thank you very much sa mga nakikinig sa ating mga kaibigan dito lamang sa Radyo Migrante. So, ang una pa nating balita ay 125 magsasaka ng Hacienda Luisita diskwalipikado bilang mga benepisyaryo ng reforma sa lupa. Ito po ay nagmula sa bulatlat.com. Ipinanganak at lumaki si Florida Sibayan sa Hacienda Luisita. Sa gulang na 15, nagsimula na siya magtrabaho sa Hacienda, nagtatanim at nagpuputol ng mga tubo sa 8 hanggang 12 oras kada araw. Nang maglabas ng huling pasya ang Korte Suprema noong Abril 24, 2012, ipinag-utos nito sa mga Cojuangco Aquino na ipamahagi ang 4,000 hektarya ng lupa ng Hacienda sa mga libu-libong benepisyaryong magsasaka. Ikinatuwa naman ito ni Sibayan ng buong puso. Para sa kanya, ang pasyang ito ay patunay lamang na siya at ang iba pang mga mahirap na magsasaka ay siyang tunay na may-ari ng lupang kanilang sinasaka. Pagkatapos sa mahigit ng 2 taon ng makasaysayang desisyon ng korte, diniskwalipika sina Sibayan at ang 124 na mga magsasaka bilang mga benepisyaryo ng reforma sa lupa.
Sa desisyong yun na nilagdaan ng Assistant Secretary Dennis Barantes noong Agosto 26, sinabi ng Department of Agricultural Reform na ang pagkabigo ng 124 na mga manggagawang magsasaka na lagdaan ng Affidavit of Purchase and Farmers Undertaking or AFPU ay dapat lamang natingnan bilang express waiver to the awardees sa ilalim ng programa ng reformang agraryo ng gobyerno. Para kay Sibayan, hindi ito katanggap-tanggap. Ang sabi niya, bakit kailangan naming magbayad sa lupang kami naman ang tunay na nagmamay-ari? Sinabi ni Sibayan, ang chairperson ng alyansa ng magbubukid sa Hacienda Luisita o Ambala, na hindi nakibahagi ang kanilang mga kasapi sa DAR raffle draw system para sa pamamahagi ng lupa ng mga magsasaka. Hindi rin sila tumanggap ng lot allocation certificates at hindi rin sila lumagda sa Affidavit of Purchase and Farmers Undertaking or AFPU. Ang AFPU ay nagpapakita ng pagpayag ng mga benepisyaryong magsasaka na sundin ang kanilang mga obligasyon sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program. And our second news is still on Luisita, Hacienda Luisita issue. Luisita farmers slam labor laws compliant ecozone marker, and it's from Bulatlat. Hacienda Luisita farmers slammed the recent distinction given by the Department of Labor and Employment or DOLE to the Luisita Industrial Park as the first labor law compliant economic zone in the country. On Tuesday, September 30th, Labor Secretary Rosalinda Dimapilis Baldos unveiled the marker at the gate of the LIP, which bears the inscription, "This is a labor law compliant ecozone," said in a press release in the DOLE website. Florinda Sibayan, chair of the Alyansa ng mga manggagawang bukid sa Hacienda Luisita or Ambala, said that the Labor Department conferment can pave the way of the approval of the Philippine Economic Zone Authority on LRC's application to include 260 hectares of agricultural land in Balete Village to the Luisita Industrial Park Complex. The LRC is among the many notorious corporate avatars of the Coanco Aquino family in Hacienda Luisita, where presidential sister Balsi Aquino is a director while Pinky Aquino Abilada and Viel Aquino D sits as top stockholders, Sibayan said. The Ambala statement said that the security agency certificate was issued on October 1st in a high-profile ceremony in the LIP compound, which was graced by Baldos herself. Sibayan said that the Greater Star Security Services forte is human rights violations, being involved in shooting of a group of farmers in disputed farmlands in Mapilis Village in San Fernando, Pampanga on July 28. Sibayan cited abuse committed by the Aquino-led firms, such as the assault ordered by the Tarlac Development Corporation or TADECO against the farmers in Balete Village. Quote, "Violent eviction of farmers, bulldozing of ready-to-harvest palay crops, and fencing off the 260 hectares area from its tillers continued," Sibayan said. This was even after the Department of Agricultural Reform issued a Notice of Land Reform Coverage on December 17, 2013. The DAR did not stop nothing from TADECO. Sibayan said that the 31st Company or the 3rd Mechanized Battalion of the Philippine Army constructed its headquarters inside the fenced-off area. With the blessing of the LRC, since then the soldiers have been practically deployed to serve the Coanco Aquino private army, intermittently mobilized to harass and evict the farmers from the area. And for our third or our last news for tonight, Philippine military behind slay try on farmer activist, according to Human Rights Group. This is from Karapatan Monitor. The Human Rights Group Karapatan Southern Mindanao and the Kilusang Magbubukid ng Pilipinas assailed the attempted killing of a peasant organizer in Davao del Norte. Dexter Ian Celebrado, 32, an organizer of peasant group Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, was shot at by motorcycle riding men at around 4:35 p.m. September 29th along 3rd Avenue, Tagum City. Celebrado had just attended the interprovincial launching of the People's Initiative Against Pork or PIAP in Davao del Norte and Compostela Valley. The anti-pork barrel signature drive aims to pass a law prohibiting any form of lump sum appropriation in government spending. Celebrado sustained gunshot wounds on his nape and lower hips. He is currently recuperating in a hospital. In a statement, Hanimay Suazo of Karapatan, Southern Mindanao said Celebrado has been active in exposing the abuses of Alamara, a tribal paramilitary group in Kapalong, Davao del Norte.
which serves as a force multiplier for the armed forces of the Philippines in the government's counter-insurgency program. Suazo said the gunmen are believed to be members of the 10th Infantry Division, Eastern Mindanao Command. In quotes, I can categorically say that I don't have enemies nor have I hurt anybody. Who else would have the ulterior motive to kill activists? Isn't the military? Unquote. Celebrado said in a DavaoToday.com report. Karapatan Southern Mindanao and Karapatan Southern Mindanao said Major General Aurelio Baladad of the Eastern Mindanao Command and Major General Eduardo Año of the 10th Infantry Division should be held to account not just for the attempted killing of Celebrado but also for their notorious human rights violations. Baladad was among the high-ranking military officers who ordered the arrest of the 43 health workers in Morong Rizal in 2010. Año, on the other hand, is implicated in the disappearance of former activist Jonas Burgos in 2007. Suazo said that Año's claim that the AFP respects human rights is, in quotes, a mere stale rhetoric, unquote. She said human rights violations in the region have increased after Año and Baladad were assigned there, both being, in quotes, famous for their notoriety against activists like the butcher, retired Major General Jovito Palparan. At yun po, doon nagtatapos ang ating news and headlines ngayong gabi. Gaya po na nasabi natin kanina, live po via phone patch ay ang tagapagsalita ng Unyon na Magagawa sa Agrikultura sa Hacienda Luisita na si Christopher Topper Garcia. Magandang umaga po, Kuya Topper. Magandang umaga din po sa ating lahat, ganyan din sa ating mga kababayan na nakikinig sa inyong programa. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po at maraming salamat po sa pagpapa-unlock sa amin dito lamang sa amin dito sa Radyo Migrante. Maraming salamat po. Opo, isang karangalan po sa akin na muli makapanayan po uli. Salamat po. So ngayon po sisimulan natin siguro po para sa mga nakikinig sa atin dito maikling kasaysayan po ng Hacienda Luisita para lang sa mga nakikinig sa atin gustong malaman kung ano na nga ba talaga ang simula ng Hacienda Luisita. Una po ay simula ko na po sa history ko 1957 po ay nabili po ito ng pamilya Coaco Aquino na dating kumpanya ng isang Espanyol na tawagin ni Tabacalera. Nabili po nila sa 1957 na nakapangutang po sila ng halagang pera sa GSIS. Gayon din ay Bangko Sentral na kung saan meron po silang kasunduan na nilagdaan. Nilalaman po ng kasunduan pong ito na dapat sa ng 10 taon may balik sa mga manggagawang bukid at magsasaka yung lupa na bilang share nila doon sa pinambili ng lupa na ito. Ngunit hindi po sinakatuparan ng pamilya Coaco Aquino yung ganong kasundo ng Bagkusay. Alam naman po natin yung sa batas dito sa Pilipinas, masyadong mahaba ang proseso, Kaya nga umabot doon sa terminong naupo pa si Corazon Aquino na kung saan nagdesisyon yung Korte Suprema, Manila Trial Court. Mahagi na yung lupain ng Hacienda Luisita, Bagkusay, iniba niya yung eksema, ipinaloob niya doon sa stock distribution option na di umano ay magkakaroon ng pamumuhay yung ating mga manggagawang bukid dahil magkakaroon sila ng sapat na araw ng paggawa sa loob ng lupain ng Hacienda Luisita na sa tingin namin ay hindi naman nangyari sa mahabang panahon. At bagkus lalo pang nilugmok sa kahirapan yung ating mga magsasaka at manggagawang bukid ng Hacienda Luisita. Pero nilabanan pa rin po natin yun, hanggat umabot nga po doon sa puntong karoon tayo ng malawakang picket dito sa loob mismo ng Hacienda Luisita na kung saan ay ikinamatay ng ating mga kasama dahil sa pagtatanggol lang sa lupa at gusto nilang maigiit talaga yung kanilang mga litimong karapatan, lalong-lalo na doon sa pagtatrabaho at doon na rin sa lupa na dapat ay matagal nang ibinalik sa kanila ng pamilya Coaco Aquino. Actually, very interesting. Marami kayong na-share sa amin po so far. Pero siguro mauna po tayo dun sa nabanggit nyo na meron mga namatay o nasawi
tayo mga kasama. Apo. Kamusta na po yun? In terms of, has there been any justice sa kanila pong pamilya? Ay, Go ahead. Sa kasalukuyan po hanggang sa ngayon ay ito po, para po sa kabatiran po ng ating mga kababayan, malapit na po yung aming 10 taon na paggunita doon sa Hacienda Luisita Massacre na magaganap dito sa November 16, na hanggang sa ngayon ay wala pa rin naman hustisya na ipatupad yung ating gobyerno, lalong-lalo doon sa ating mga kaanak na mga namatayan. Yung nakaraan nga ay nagkaroon kami ng filing ulit sa DOJ para ipabuksan uli yung kaso ng Hacienda Luisita Massacre dahil pinawalang bisa na ito sinasabi na wala daw katunayan na ang pamilya Cuangco Aquino ang nagpamassacre sa loob ng Hacienda Luisita. Meron po ba kayong aksyon na gagawin mula sa mga pisante at manggagawang bukid ukol nga sa sinabi ng I guess ng gobyernong US Aquino, no, na yun nga yung hindi na siya valid yung kaso ng Hacienda Luisita Massacre kasi 10 taon na parang wala pa tayong masyadong narinig na development. Ano hong palagay niyo tungkol dito? Sa palagay namin talagang gusto lang talagang tulugan nitong mga ahensyang ito dahil unang-una sino ba naman na nasa poder? Siyempre nasa pamilya pa rin ng Cuangco Aquino. At itong darating na November 10, meron kaming gaganapin isasagawang pangangalampag dito sa Department of Justice, kasama na rin doon sa mga kaso, hindi lang naman sa Hacienda Luisita Massacre, isasama na rin namin yung mga kasalukuyang kasong isinasampa sa mga manggagawang bukid at magsasaka na di umano ay wala silang karapatan mamag-ari ng lupa dahil hindi kami pumaloob do sa sinasabi nilang tambyolo na pamamahagi ng lupain ng Hacienda Luisita. Napakarami po niya, mahigit pong 180 na manggagawang bukid ang kinasuhan ng pamilya Cuangco Aquino dito lang sa loob ng Hacienda Luisita. Nung nag-guesting kayo, I think that was January of this year, natalakay natin yung binaba na desisyon ng Korte Suprema nung Abril nung 2012 na ipamigay na dapat yung lupain ng Hacienda Luisita sa mahigit 4,000 na mga manggagawang bukid at pisante. Ano na ho ang nangyari doon sa lupaing Hacienda Luisita at naipamigay na po ba ito mula po doon sa diskusyon natin dito nun sa Radyo Migrante? Bilang pagtatama po, yung pong mga beneficiary po ng Hacienda Luisita umabot po ng 6,212. Okay. At yung lupa pong dapat ipapamahagi nila yung 4,915 hektarya. Okay. Yun po ay hindi na ikasutuparan. Bagkus meron pa nga po silang mga tinapyas na lupa. Umabot na lamang ng 4,035 yung kanilang pinamahagi sa mga magsasaka dito sa Hacienda Luisita. Sinasabi nga natin, yung sinasabi nilang pamamahagi na lupa ay bogus. Unang-una, ay saan ba naman tayo nakakita na yung lupain ay dapat nang idaan sa tambyolo na kung saan ay yung mga lupa na yan ay meron ng mga dating mga nagsasaka dahil 2005 pa lamang nagbaba na rin ang kautusan ng Korte Suprema na dapat yan ay talagay sa mga manggagawang bukid at magsasaka na binungkal na po ng ating mga magsasaka yung pang 2005. Ngayon ay ipapadaan nila sa tambyolo na kung saan ay nagbanggit na rin naman yung Department of Agrarian Reform. Ang ginawa nilang pagtatambyolo ay upang i-dismantle ang bungkalan ng alyansa ng manggagawang bukid ng Hacienda Luisita. So makikita po natin nandoon po yung pagsira o pagwasak sa organisasyon na siyang nagbubungkal na lupain ng Hacienda Luisita. Kuya Christopher, para po rin po sa mga nakikinig dito sa Canada at saka sa ibang parte ng mundo na hindi masyado alam kung ano yung issue dito sa Hacienda Luisita in relation dito sa current president natin, nabanggit nyo yung hatian, di ba? Alam natin na may mga establishments dito sa areang ito such as Luisita Central Park, yung golf club. Masasabi niyo po ba na yung current administration, particularly si Aquino, na kahit sinasabi niya publicly na wala na siyang interest dito sa lupain ito, ay kontrolado niya pa rin ba or na kanyang pamilya?
Masasabi natin kontrolado pa rin. Unang-una, sino ba naman ang mga nagmamanage dyan sa golf course, dyan sa Eco Park, na sinasabi nila, sila pa rin naman magkakapamilya, sila pa rin mga magkakadugo, mga kapatid, mga tiyuhin. Kaya hindi natin nasasabi na totaling wala na silang, hindi sila konektado sa sinasabi nilang mga lupain na yan. So Kuya Topper, ngayong Oktubre po, yung buong buwan ng Oktubre ay Peasants Month. Paano nyo to I guess celebrate or i-commemorate? Paano po? Sa kasagsagan po ng mga issue at pakikibaka ng mga manggagawang bukid at pisante, paano nyo siya isa-celebrate or i-commemorate kung tatawagin ng ganun? Itong darating na October 16 to 21 bilang build-up na rin doon sa Hacienda Luisita Massacre. Magkakaroon kami ng mga fact-finding mission international na pupunta rito sa Hacienda upang tignan i-ocular itong mga lupain na to bilang pagpapatampok na rin doon sa sinasabi nating mga hindi lang sa loob ng Hacienda Luisita na nasawi, bagkus doon din sa ating mga kaalyado na pinaslang noong kasagsagan nung may init na labanan dito sa Hacienda Luisita. Unang-una dyan, kinommemorate na kami yung nakaraang October 3 kay Bishop Armiento sa lalawigan ng Tarlac, at masusundan pa ito dito sa darating na October 11 sa lalawigan ng La Paz, na kung saan ipinaslang naman si Father Tadena. Makikita natin mga alagad na simbahan, no? Na tumutulong lamang sa mga magsasaka ay pinasilang din ng mga remington. At nung mga nakaraang linggo ay may mga bumisita po dyan ng mga estudyante at mga kabataan mula sa United States, sa Estados Unidos. Kamusta po yung pag-integrate nila sa community ng mga pesante at mga manggagawang agrikultural? Nung nakasalamuha ko po sila, actually ako po yung nakasama nila, hindi lang sa loob ng Hacienda Luisita, bago sa ibang lugar din, sa Hacienda Dolores at Punta Recife, ay nakita namin, mangiyak-iyak talaga sila nung napanood nila yung video ng nangyaring Hacienda Luisita Massacre, at hindi nila ma-explain kung ano bang kahayupan merong pag-uugali itong pamilya nito na kailangan pampaslangin yung mga magsasaka at manggagawang bukid. At nakita namin kung paano nila talagang ninamnam, bakit ganoon ba ang nangyayari sa estado dito sa Pilipinas, na sa tingin nila hindi lang sa Pilipinas, gawin din sa buong sulok ng ating mundo ay nangyayari talaga yung mga gantong karasan. At nagpupugay ako sa kanila sa matapang nilang pagpunta rito, pagpasok sa loob ng Hacienda Luisita. Gayon din yung pagsama ko sila sa Hacienda Dolores, no, na isa rin sa kinakamkam ng pamilya Ayala, na nakita namin porsigero talaga silang malaman yung kalagayan ng mga magsasaka dito sa ating bansa, at kami nagpupugay sa kanila, pati paabot po sa kanila na welcome po silang pumasok ulit dito sa Hacienda Luisita. Kamusta po ang pag-oorganisa, no, ng mga pisante at manggagawang bukid sa sa mga issue na nangyayari sa Hacienda Luisita? Dahil syempre kahit nandito kami sa labas ng bansa ay naririnig namin yung mga death threats, no, or kung ano-anong mga death threats na natatanggap ng mga aktivista, ng mga organizer. Paano niyo ho nilalabanan yung ganung pangiipit ng gobyernong Aquino? Kung sa part naman po namin ng mga leader dito sa loob ng Hacienda Luisita, kung may mga papasok man kami mga bisita, ay pinapaunahan na namin sila, lalong-lalo yung mga barangay council natin, mga barangay tanod, na ito ay part lamang ng paglalahad ng tunay na kasaysayan ng Hacienda Luisita, at masasabi namin na kayo din naman ay naging parte ng naging pakikibaka ng Hacienda. Sana naman ay wag natin ipakita sa kanila, wag natin ipagdamot sa kanila yung ating pwedeng may ambag sa tinatawag natin gusto nila magkumuha ng mga detalye. Wag natin ipagkait sa kanila na pumasok sa loob ng Hacienda Luisita. Na maski kami naman sa mga leader namin, no, nakakaranas na kami ng mga pandarahas, death threat, pero patuloy pa rin naman yung pakikibaka, at lalong lumalakas yung
yung tinig ng sambayan ng Pilipino, lalo na ng mga magsasaka sa Hacienda Luisita, na sana ay tunay na may patupad ng reming ito, yung tunay na reforma sa lupa. Kuya Christopher, yung UMA po, yung which the organization that you're a part of, kayo po ay hindi lang naman nag-organize sa Hacienda Luisita, meron rin po bang ibang lugar sa Pilipinas? Do you wanna, Yung UMA ay part siya ng Hacienda Luisita, pero mas sila dito sa Hacienda, pero meron din naman sila sa Negros. Sa Negros yung tobacco plantation naman yon. Okay. Sa mga kababayan natin dito, no, na siguro nais malaman yung issue na nangyayari sa Hacienda Luisita, or gaano kahalaga, no, na para sa mga kababayan natin, lalo na nasa labas ng bansa, ang maintindihan ang issue ng Hacienda Luisita. Ayun po, unang-una po, no, sa part namin dito sa Hacienda Luisita, gusto po namin magbigay ng pagpupugay sa ating mga kasamahan na mga kabataang aktivista, lalong-lalo na po yung nangyari dito sa may Columbia University. Nakapagpataas po sa amin ng moral, nakita namin kung paano matapang na inilantad nitong ating mga kasama yung kabulukan na nangyayari sa Pilipinas. Napaka-importante po na marinig talaga ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung wala dito sa Pilipinas, bagamat nasa malayong lugar sila, ay nakikita nila na bit-bit ng ating mga kababayan yung mga ganong issue. Hindi lang basta papasok sa loob ng Hacienda Luisita, ay parang wala nang nangyayari. Nakita natin na effective pala talaga yung pagpunta ng ating mga kababayan, maglugod sa loob ng Hacienda Luisita, at makikita nila at mararamdaman talaga nila kung gaano kahirap yung dinaranas ng ating mga magsasaka, at kami nagpupugay talaga sa mga aktivistang kabataan, lalong-lalo na sa nangyaring ngayon sa pagkundina dito sa PS period na ito, na wala naman talagang tunay na pamamahagi na lupain ng Hacienda Luisita. Meron si Jason kasi dito. Kasi meron akong t-shirt na may sinabing land is life. Pakipaliwanag po yung ibig sabihin yung phrase na yun na land is life, at bakit ang lupa ay buhay. Yun, land is life po, no? Siguro nakikita natin ang lupa ay buhay. Totoo po yun, dahil kung ikaw po ay isang magsasaka, kung wala kang sinasaka at wala kang sariling pag-aaring lupa, paano ka mabubuhay? Paano mo mapag-aral yung iyong mga anak kung ikay kapos sa sinatawag nating pang-araw-araw na pagkain, na pwede rin natin makita na kung sakasakaling ikaw ay nagtatanim ng palay, dahil sa lupang yan ay meron kang pagbebentahan, meron kang pangsuporta sa pagpapaaral ng iyong mga anak. Yun po yung para sa atin landslide, at makikita natin ang lupa ay buhay. Kaya naman sila mismo rin ng pamilya Cojuangco Aquino napopokus sa ganung kasabihan, ang lupa ay buhay. Dahil kaya nga, pag nawala sa kanila sa tingin nila, pag nawala yung lupa sa kanila, hindi na sila mabubuhay dahil mawawalan sila ng ganasya na pumapasok sa mga sarili nilang mga bulsa. Kung isusuma po natin yung naging kapalaran ng mga magbubukid sa Hacienda Luisita at sa ibang dako ng Pilipinas, particular dun sa ilalim ni Aquino, ano po ang masasabi niyo dun sa kalagayan sa ngayon, at ano pa yung pwedeng gawin, hindi lang ng mga magsasaka at manggagawang bukid, pati ng mga iba pang mga kababayan natin sa ibang sektor? Ayun, sa part naman namin, gusto namin talaga isulong yung tuloy-tuloy na pakikibaka sa loob ng Hacienda Luisita. At kami din nagpapasalamat sa iba't ibang organisasyon, hindi lamang dito sa Central Luzon, gayon din sa Kamaynilaan, na talagang ang issue ng Hacienda Luisita ay pangunahin nilang binibitbit, at napakalaking bagay sa amin na kami na mismo sila ay nananawagan ng tunay na reforma sa lupa. At sa tingin namin, kung wala itong mga organisasyong ito, baka sabihin natin na mawala na kaming masasandalan, wala na kaming lakas ng loob. Kaya kami nagpapasalamat na nandiyan pa rin naman yung ating mga organisasyon na
talagang nagiging katuwang namin, lalong-lalo na yung aming mga ginagawang bungkalan sa loob ng Hacienda Luisita. Sila din mismo ay nagiging kabahagi nitong malawakang kampanya namin na bungkalan sa loob ng Hacienda Luisita. At napakalaking bagay po yun para sa amin. Para po sa mga hindi po Pilipino, sa ibang lahi po, para sa inyo po, gaano po ka-importante na kailangan malaman nila yung issue ng Hacienda Luisita? Kasi natalakan na natin kanina yung mga kababayan natin, mga Pilipino, Filipino-Canadians at saka sa buong mundo. Para naman po sa mga ibang lahi po, gaano po to ka-importante na maintindihan po nila ang issue ng Hacienda Luisita? Sa tingin ko, yung sinasabi natin para maintindihan nila ay napakahirap. Hindi naman na ganun kadali na ipaunawa sa ating mga kababayan na yung kalagayan ng Hacienda Luisita kung talagang hindi nila makikita at mararanasan yung mga sitwasyon sa loob ng Hacienda Luisita. Mararanasan lamang nila kung halimbawa meron silang mga komunidad na merong mga katulad na dito sa Pilipinas, maaari makikita natin at pwede nilang puntahan yon at maranasan nila kung gaano ba kahirap yung sinasabi nating pagiging magsasaka. Hindi lang yung natutuon na lamang yung ating mga kababayan, yung sapat-sapat na sila yung sa pang-araw-araw na nakikita at naririnig nila. Napaka-importante po na makipagpamuhay tayo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa part ng mga magsasaka at mga maralita, hindi lang naman sa kalusuran, gayon din sa ating mga kanayunan. Ito isang pahabol po na tanong, Kuya Christopher. Lately, alam namin or we've gotten some information na yung average na salary ng mga magbubukid sa Hacienda Luisita ay bumaba hanggang parang 9 pesos po ata. Sa ngayon po, ano po ang kalagayan ng mga, like in terms of yung salary or yung wage po ng mga farmers? Yung sa sinasabi nating wage ng farmers, medyo natatabunan na siya ngayon kasi mapapansin natin na medyo lumiliit na yung pagbubungkal ng lupa kasi nakapokus na nga lang doon sa pagpapatanim ng tubo. So, yun pa rin yung isa namin binabantayan pagdating nitong mga last week of October. Doon pa lang namin malalaman yan. Kasi meron pa rin naman mga taong mga manggagawang bukid na sila ay kinukuha na bilang tagatabas ng tubo. Pero mas marami pa rin naman dyan ay mga dayuhan na yung mga galing sa ibang mga lugar, mga parting Bisaya, parting Mindanao. Sila na yung mga nagtatabas ng tubo. Talagang tinanggal lang ng karapatan yung mga taga Hacienda Luisita na mga magkaroon ng trabaho dito sa loob ng Hacienda Luisita. Kung meron man, mangilan na lamang yan. Kuya Topper, huling mensahe po para sa mga nakikinig sa ating talakayan ngayong gabi at dun sa mga kaka-tune in lang, ano po yung masasabi ninyo dun sa kalagayan ng mga magsasaka? Paano po natin pinaiigting yung mga issue, hindi lang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang dako ng mundo, lalo pat maraming mga migranteng Pilipino ang nakabase sa iba't ibang mga bansa. Ano po yung mga huling mensahe ninyo para sa mga tagapagkinig natin? Ayun po, unang-una po, magandang gabi po sa ating mga kababayan na nakikinig sa inyong programa. Isa lang po yung gusto naming talagbigyan ng diin para sa ating mga kababayan na nawa po ay wag po tayong magpalilang, lalong-lalo na umiikot itong Pangulong Hasindero sa iba't ibang parte ng ating bansa. Hindi lamang yun dito hindi lamang sa inyo. Napakaraming bansa ang kanyang inikutan na sinasabi niya yung kagandahan ng mga kanyang isinabatas na dito sa Pilipinas. Pero wag po tayo kagad magpalilang sa ganung mga salita. Kasi makikita po natin bakit po ba mayroong pakikibaka sa loob ng Hacienda Luisita dahil hindi niya natutuunan ng pansin at hindi niya nabibigay ang pangangailangan ng ating mga magsasaka dito sa Hacienda Luisita. Hindi lang naman sa Hacienda Luisita, bagkus sa buong Pilipinas na mga magsasaka ay nananawagan ng tunay na reforma sa lupa na hindi niya pinapatupad. Kaya kami po ay nagsusumamo sa ating mga kababayan na sana po
suportahan niyo pa po yung ating mga magsasaka, hindi lang sa Hacienda Luisita, gayon din sa buong Pilipinas, na sana ay kalampagin natin itong Pangulong ito na patuloy nagpapagamit sa imperialismong bansa na naging sinasabi niya ay lagi sinasabi niyan, siya daw ay nasa matuwid na daan, pero nakikita na po natin, no? Yung mga matuwid na daan niya ay mukhang lumiliko na, lalo nahuhulog sa bangil ng kahirapan yung ating mga kababayan. Maraming salamat po, Christopher Topper Garcia, ang tagapagsalita ng Union ng Manggagawa sa Agrikultura sa Hacienda Luisita. Maraming salamat po at mabuhay po kayo dyan. Mabuhay po kayo, mag-ingat po lagi. Maraming salamat. Thank you po. Good night. Ayun. May mga dagdag kayong mga komento? Well, siguro yung isang talagang nag-mark sa sinabi niya about land is life, naiklaro ni Kuya Christopher na land is life, o buhay, yung lupa ay buhay para sa mga magsasaka, pero ito rin ay buhay ng presidente. Kaya I think actually magandang reflection ito na yung ang Pilipinas is may tunggalian ng class, because land is there, pero it's needed for both you know, the masses, but it's also needed din ng mga taong makapangyarihan. Kaya Ikaw, Ish? Isang napaka kung titignan natin yung haba ng struggle ng mga magsasaka at mga agricultural na manggagawa sa Hacienda Luisita at sa iba pang mga bayan sa iba't ibang pulo ng Pilipinas, ay nakakapanlumo, nakaka-depress, or nakaka-frustrate para sa karamihan yung ilang dekadang pakikipag laban ng mga magsasaka natin. At basic lang naman yung problem na to eh. Kumbaga, ang pagkain at ang ating mga necessities ay nanggagaling sa lupa. So, kung hindi natin matugunan yung magandang production o mas palawig pa nung pag-produce natin ng pagkain at iba pang mga resources, ay hindi natin matutugunan yung kahirapan nung karamihang mga masa sa iba't ibang sektor. Katulad nga nung pinunto ni Jason na yung land is life ay hindi lang para dun sa mga nagbubungkal na lupa, kundi sa lahat. Lahat tayo kumakain, kaya basic to na problema. Kung maganda rin yung punto niya na hindi lahat tayo ay involved, mga kabataan, mga migrante, kahit na hindi na lumaki dun sa mga bayan sa Pilipinas, lumaki na sa ibang bansa katulad ng Canada o sa United States, ay malaman yung mga problema na to. At ayun nga, hindi lang nag-ugat itong mga problema sa iba't ibang mga presidenteng patuloy na impluwensyahan ng mga dayuhang bansa katulad ng US. Simula pa lang nung kay Aquino, nung kanyang nung ina ni Corazon Aquino, na may pagkakataon nun na maibigay dun sa mga magsasaka, kaso nag-slip hindi nabigay dun sa mga magsasaka, dun sa mga tunay na nagtatrabaho at nagpapawis at namamatay. Ikinamatay pa ng maraming farmers. Yeah. So, ngayon kung may pagkakataon, sana ay talagang pagpursigihin ni Aquino. Ito yung kanyang nung naalala rin natin kung nung nangangampanya siya bago siya maging presidente, isa ito dun sa mga pinangako niya na may pamahagi na yung mga lupa dun sa magsasaka, pero hindi naman niya tinupad. So, nasa na yung tuwid na daan. Exactly. Well, nabanggit yun na lahat. Ang sasabihin ko na lang ay ito ay kabilang sa ating kasaysayan. Kaya lalo na sa atin mga kabataan na lumaki ka man sa Pilipinas o dito, parte tayo ng kasaysayan na nangyayari sa Hacienda Luisita. Kaya siguro ang iwan nating tanong, mayaman ang Pilipinas sa likas na yaman, pero bakit naghihirap ang sambayan ng Pilipino? There's mukhang may problema tayo sa ating technique sa music natin. Ako na lang kakanta rin.
Bira lang. So, siguro bago natin patugtugin, siguro mag-uusap-usap muna tayo, no? Siguro Pabate, siguro. siguro, actually, hingan ko kayo ng reaksyon, no? Okay. Sa migranteng Pilipino na awitan. Ano sa tingin nyo? Very positive siya. Salamat kay Kuya Carl sa pagsulat yes. niya dun. Actually, mabilis yung turnout nun kasi isang linggo lang natin ni-request. Yeah. Nasulat niya agad at na-record ng malinis para dun sa ating eksklusibong pagtatanghal ngayong gabi. Ayun, ang awitin ni Carl Ramirez. Ulitin pa natin yun. Yan po, ang Balang Araw. Anong salimuot man ang napili nating landas? Nasaan ang saysay ng buhay kung hindi natin iaalay sa pagpapaalab ng pag-asa at pag-abot sa mga adhika? Balang araw, walang makakahadlang sa ating pangangarap. Dulo ng bahaghari mararating din, mapapawi ang mga luha at panininding balang araw. Ang lahat ng bagay ay may kanyang panahon. Sikaping tasimot na kangiting harapin ang mga hamon at problema ay maipawan din balang araw. Hindi ba't mithi natin karaniwang pangarap lang magkaroon ng kasaganahan, kapayapaang may katarungan. Ikaw, ako, buong mundo'y aawit ng pagkakaisa. Anong salimuot man ang napili nating landas? Nasaan ang saysay ng buhay kung hindi natin iaalay sa pagpapaalam ng pag-asa at pag-abot sa mga adhika? Balang araw. At yun po, ang awiting Balang Araw mula po kay Carl Ramirez at siya rin po ang lumikha ng awiting Migranteng Pilipino, ang bagong OST ng Radyo Migrante dito sa CHRY. Kaya po, from that note, ay maririnig natin mula sa kanya ang kanyang pagpapaliwanag ukol sa pagbuo, no, ng paglikha ng Migranteng Pilipino, and at the same time maririnig din natin sa kanyang reaksyon, no, doon sa talakayan natin kanina ukol sa Hacienda Luisita at ang pag-organisa ng mga manggagawang bukid at ng mga pisante. Kaya heto po si Carl Ramirez. Alam niyo po, napakahalaga ng papel ng mga magsasaka sa lupa. Alam naman natin na kahit gaano kalaki ang iyong pagmamay-aring lupa, walang saysay, walang yamang ibinubunga ito kung walang mga magsasakang nagtatanim, nag-aaruga sa lupa at inaani yung produkto ng lupa. Kaya kung gano'n natin titingnan, sa kaso ng Hacienda Luisita, ang mga magsasaka at manggagawang bukid na matagal nang nariyan, sila ang tunay na nagbibigay yaman sa hacienda. Walang katarungan doon sa ginagawang pambabarat sa mga naghihirap, sa mga manggagawang bukid at magsasaka na naghihirap para pagyamanin yung hacienda. 'Di ba? Nasaksihan ng mundo kung paano ginamit ng pamilya Cojuangco Aquino ang armas, ang armadong pwersa upang isuppress
ang mga pag-aaklas ng mga taga-Hacienda Luisita. Nabalitaan din natin yung mga pamamaraan upang linlangin ng administrasyong ito sa pamamagitan ng iba't ibang patakaran yung mga taga-Hacienda Luisita upang bitawan yung kanilang pangarap na mapasa kanila yung lupang matagal na nilang pinaghihirapan pagyamanin. Kaya po walang duda at napakahalaga at napakamakatarungan ng panawagan ng mga magsasaka at magbubukid ng Hacienda Luisita. Marahil ang hinihingi nila sa atin ay ang ating patuloy na suporta sa kanilang paghahangad ng hustisya at suporta sa patuloy nilang panawagan upang maipamahagi na ang lupa ng Hacienda Luisita. If I would be asked to describe the song Migranteng Pilipino, I would describe it as a tribute to Filipinos abroad. Tulad po marahil ng ibang pamilyang Pilipino, kami po ay may mga kamag-anak na nagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya ang awiting Migranteng Pilipino ay isang tribute to the hardworking Filipinos abroad, to those who take whatever paying job they can while battling homesickness, the boring routine of work, and even life and health hazards. Of course, the song is also a tribute to the valiant Filipino migrants who took the challenge of enlightening their fellow migrants about their situation, uniting with them and organizing them in other nationalities, and encouraging them to join in building a country where migrants can come back home. Ika nga ay parang bansa kung saan ang mga naninirahan ay walang dahilan para umalis pa at iwanan ang kanilang mga kapamilya para lang sila ay mabuhay. Kaya para po sa lahat ng mga Pilipino na nasa ibang bansa, ang awiting ito ay pagpupugay po para sa inyong lahat. Ito po si Carl Ramirez at kayo po ay nakikinig sa Radyo Migrante. Tune in every Sunday 9 to 10 p.m. here at CHRY 105.5 FM, your leading source for diversity. Oh, narinig niyo yun, ha? Galing. Makinig dapat linggo-linggo. Hindi pa yung kanta. Okay. Oh, Hindi pa. Mamaya. Pagka malapit na tayong matapos. Actually, malapit na tayong matapos. But before that, announcements tayo, no? Community listings. Yeah. Ano ba? Announcements mo muna o pabati? Pabati muna siguro. Sige. Maligayang bati sa mga magigiting na organizer natin dito sa Toronto na yung isa, katabi natin. Happy birthday to you. Ayun, so ish ka ba niya? Happy birthday rin kay Maru Mesa, kay Diwa Marcelino, kay JJ Carpio at kay Alex Felipe. Ayun, happy birthday sa inyong lahat. Mabuhay rin yung Migrante BC sa kanilang matagumpay na open house para doon sa Bahay Migrante kamakailan lang. Yes. Nananawagan ng mga kontribusyon ng grupong Akdaan para sa kanilang ikalawang aklat na ilulunsad sa Desyembre ngayong taon. Maaaring magpadala ng inyong mga likhang sining katulad ng maikling kwento, salaysay, sanaysay, at tula at iba pang forma ng maikling panulat. Ang tema ng pangalawang aklat ay hinggil sa migrasyon at sa mga isyong tumutukoy sa buhay at karanasan ng mga migranteng manggagawa. Maaari malamang ipadala ang inyong mga likha sa email na grupongakdaan@yahoo.ca hanggang sa katapusan ng Setyembre sa taong kasulukuyan o kaya tumawag sa numerong bilang 647-985-5969 para sa karagdagang informasyon. And for people who are based in Montreal, The End of Immigration, a Productions Multimond film by Marie Botti and Malcolm Guy, reviews a trend which is having a profound impact on the Canadian society, where there will be citizens with full rights and rent-a-workers with few or none. The film screening will be followed by a panel discussion including 4 advocates with a first-hand experience in migrant workers' civil rights advocacy, including Professor Francois Crepeau, United Nations Special Rapporteur for the Human Rights of Migrants and the McGill University Faculty of Laws, Hans and Tamar Oppenheimer, Professor in Public International Law, Dr. Jill Handley, Professor at McGill University School of Social Work and co-founder of Immigrants Workers Center, Enrique Llanes, coordinator of Temporary Foreign Association or TFWA and an anthropologist by training and who was exploited by the Quebec subsidized video game industry, and Tess Tessalona, a former live-in caregiver who is the co-founder of Immigrant Workers Center, coordinator of International Migrants Alliance. The End of Immigration film showing is presented by the Hans and Tamar Oppenheimer Chair in Public International Law, the Faculty of Law at McGill,
and Anakban, Montreal, and Radlo. That's on October 15th, 5:30 to 7:30 p.m. at 3644 Peel Street, Chancellor Day Hall, Room 102. Food will be provided as well. Ayun, at gusto nyo bang maging bahagi ng Radyo Migrante? Halina't sumali sa Radyo Migrante Collective, at kung kayo interesado bilang volunteer ay maaari kayong sumali sa pagsasanay at iba't ibang training na ibinibigay ng programa at ng CHRY. Ang mga bukas na posisyon ay board operator, tagapagpalita, reporter man o correspondent, tagapagsaliksik o researcher at social media archivist. Sumulat lamang sa aming email sa radmig105.5fm@gmail.com o kaya tumawag sa numero bilang 647-281-0652 para sa iba pang mga karagdagang impormasyon. At Happy Eid Mubarak po. Greetings to our Muslim sisters and brothers in the observance of Eid al-Adha or the Feast of Sacrifice. Mabuhay po kayo. And finally, papakinggan na natin. Yes, finally. Up next, by the way, is Roy Green of Odyssey, one of my favorite shows. So ito pang huli nating tugtugin ay ang muli, ang migranteng Pilipino, ni Carl Ramirez. Kaya magandang gabi po sa ating lahat at mabuhay po tayo hanggang sa susunod na linggo. Maraming salamat po. Saan mang dako ng mundo, may migranteng Pilipino, nag-aalab ang puso. Sino pa naman ang masayang ang minamahal ay iwan, upang ang buhay sugal at makipagsapalaran.